Is not this man a burning stick snatched from the fire? Zechariah chapter 3 verse 2 part B NIV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabati sa lahat ng mga kapatiran natin sa ang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras man niyo panoorin ito, anong araw man niyo panoorin ang broadcast na ito. Muli, ang dalangin po ng inyong lingkod ay ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, ang nawa o sana ay sumainyo habang ito ay sumasa akin naman sa mga panahon na to at sa mga araw na mga nagdaan. Pasalamat po tayo sa dakilang Diyos. Dahil sa biyayang ito na magkakaroon tayo ng pagkakataong ma-share ang salita niya sa pamamagitan ng platform na ito. A Few Good Men, part 7 na po tayo at ito ay patuloy pa rin doon sa pervading natin na theme na A Love That Won't Let Go. So, nako, August na nga pala, no? Agosto na. And August is Preachers Appreciation Month. Sa lahat ng mga preachers dyan, kaway-kaway naman po. Shout out sa lahat ng mga preachers. Nagpapasalamat po kami sa inyong trabaho, nagpapasalamat po kami sa inyong dedikasyon, nagpapasalamat po ang inyong lingkod bilang kamanggagawa ninyo sa lahat ng mga pagtitiis, pagtitiyaga, pag-aaral, patuloy na pagpapalakas sa ibang mga kapatiran. Sa lahat ng mga preachers na hardly working, or hardworking I should say, ba't ka ba nilagyan ng lead on? Common kasi na biruan noong nag-aaral ako sa Amerika, yung working hard or hardly working. So sa lahat ng mga preachers na hardworking at sige, sama na natin yung hardly working. Sa mga underpaid at saka sa mga overpaid, yung hardly working, ang mga overpaid, ano? At sa lahat ng mga unappreciated workers, huwag po natin hintayin na ang Panginoong Diyos sa magsasabi sa kanila ng come, ye faithful servant. Dito nga, nagpapasalamat tayo sa ginagawa sa atin ng iba. We need to appreciate also these tireless workers that we have. Oo, sinasabi po ng iba na ang pagiging ministro daw, pagiging preacher is survival of the fittest. Ayon kay Herbert Spencer sa kaniyang sociological Darwinism, ano? Pero, come on. Diba? Kaya tuloy, dahil yan ang sinasabi sa mga Bible schools, nauubusan tuloy tayo ng preachers. Kaya kasama na po tayo sa mga endangered species. Wala na po tuloy gustong mag-preach kasi sinasabi kasi is tinawag ka para sa isang buhay na sacrifice. Kaya few good men na lang ang natitira sa gawaing ito. For this particular lesson ngayong umaga, hihikayatin ko kayo na gamitin natin si Joshua. Ang pangalang Joshua ay the same as Yeshua, or Jesus, wherein doon nagmula yung the Savior. Yung doon nagmula yung pangalan na yon kasi yun din ang pakahulugan niya. Dito sa pag-aaral natin, itong si Joshua, the high priest, sinasabi nila na ito ang high priest after na makapanumbalik sila mula doon sa kanilang 70 years of Babylonian captivity. And maaaring pinaglilingkuran niya dito ngayon will be itong templo na, hindi yung templo na nagawa ni Solomon, kundi itong panibagong templo na Zerubbabel. And let's see if ano makikita natin mula kay Joshua. So, si Joshua, the high priest, napakadumi niya. Either yung kanyang dumi ay wala siyang ibang bihisan, or either napakadaming trabaho, or wala na siyang pagkakataong to care for himself. And nagiging dahilan yon kasi masyadong marungis itong high priest na to, na sinasabi tuloy ng iba na he is unworthy to serve. Because how could you serve filthy to a holy God? And how could you hold holy things gayong ikaw mismo na nagtatrabaho is filled with filth? So, he is being accused before the Lord.
dito sa instance sa pag-uusapan natin, makikita natin that he is being accused before the Lord by the accuser himself. Yun ang ibig sabihin ng salitang Satan, di ba? He is being accused before the Lord. Hindi yung the Lord, kagaya kay Job na sinabing, hey, Satan, nakita mo ba yung alagad ko na si Job? Ito, this time, siya talagang humarap na sinasabing, itong high priest mo is unworthy to be a high priest and unworthy to serve you. Na tamang-tama lang sa Preacher's Appreciation Month. Kasi like so many preachers, pastors, and ministers, marami sa atin ang sinasabing unworthy to serve. And marami din sa atin ang mga sinasabing, ito Panginoon ay hindi karapat-dapat. Lalong-lalo na yung mga nagsasalita, no? The accusing fingers points ng nakikita nila, laging dalawa yung nagpo-point. Yan. Hindi nila nakikita yung tatlong pabalik sa kanila, no? Pero bakit kaya ganon? Yung mga accusers mo, higit pang masamang ginagawa sa buhay. But be that as it may, higit pang masama. Sila yung mayroong victim mentality, ano, na unbilis. Tapos sila yung mga mayroong the righteous one or holier than thou na mga attitude. Tapos gagawin pa is parang ang ikinikilos nila dahil sila yung victim at hindi sila yung nag-victimized. Ang daming mga accusers natin and accusers ng mga preachers before God in so many minute, mga maliliit nga lang na mga bagay-bagay. Sinasabing, preacher pa naman, or pastor ka pa naman, or preacher ka pa naman, or Kristiyano ka pa naman, and a lot of things. So, ilagay na natin. For now, para sa pag-aaral natin, let's take Joshua as our mirror. Manalamin muna tayo buhat o mula sa buhay ni Josue. So, para makita lang naman po ng mga nanunood at sumusubaybay ng broadcast ko na to, makikita po sana ninyo yung continuity ng ginagawa natin. So from Job, pinaliwanag po natin yung human suffering na hindi necessarily na ito ay kalooban ng Diyos, ito ay gawain ng Diyos, na ito ay punishment, na ito ay consequences ng inyong mga kasalanan o na-commit nating kasalanan, na ito ay part of disciplinary action, o ito ay gaba, o ito ay merisi, o ito ay karma. Hindi po. Nakita na natin yan. Kaya hindi uubra doon yung theodicy na sinasabi. Sinunod naman natin si Zacchaeus. At kay Zacchaeus, yung social stigma na sinasabing basta BIR corrupt o basta publican or basta tax collector corrupt. Kaya meron palang mayaman na righteous. More righteous than the accusers. Kasi nakita natin nung sabihin niyang kung meron man makapagpapakita sa akin ng just cause na dinaya ko siya, I am more than willing to give. Pero tingnan niyo maigi ha, yung half nga, just after the encounter with Jesus, half of my possession, binigay na niya kaagad-agad. No strings attached. And if mayroong just cause, sabi niya, babayaran ko siya ng 4 times doon sa value na pinandaya ko sa kanya. Galing na tao. And so we have now Joshua, the high priests, being snatched from the fire. Bakit? Hindi lang siya umuusok, talagang umaapoy na si Joshua. Talagang kung maaari lang, sunog na talaga siya. So, from this, magkikita natin yung pagmamahal ng Diyos na hindi niya talaga kayang iwanan ang kanyang mga anak. I love that word, let go. And let's make the invisible visible through this series and through all of the studies na gagawin natin. Ready? So, Zechariah chapter 3, ang mga verses na pag-aaralan natin will be from 1 through 7 lang dahil promise na yung isa about the branch and sa ibang pagkakataon naman na yun. So let's just start with Zechariah chapter 3 and here is the reading. In another vision, the Lord showed me the high priest Joshua standing before the angel of the Lord. And there beside Joshua stood Satan, ready to bring an accusation against him. The angel of the Lord said to Satan, "May the Lord condemn you, Satan. May the Lord who loves Jerusalem condemn you.
This man is like a stick snatched from the fire. Joshua was standing there, wearing filthy clothes. The angel said to his heavenly attendants, "Take away the filthy clothes this man is wearing." Then he said to Joshua, "I have taken away your sin and will give you new clothes to wear." He commanded the attendants to put a clean turban on Joshua's head. They did so. And then they put the new clothes on him while the angel of the Lord stood there. Then the angel told Joshua that the Lord Almighty had said, "If you obey my laws and perform the duties I have assigned for you, then you will continue to be in charge of my temple and its courts, and I will hear your prayers just as I hear the prayers of the angels who are in my presence." Zechariah 3, 1-7, Good News Bible. May the Lord bless the reading. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas, oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo." Di ba ito isang dupong na naagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. At siya sumagot ang nagsalita sa mga yaon na nangatatayo sa harap niya at nagsabi, "Hubarin ninyo ang mga maruruming suot sa kanya." At kanyang sinabi, "Narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuutan ka ng mainam na kasuutan." At aking sinabi, suutan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo. Sa gayon, sinuutan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo at sinuutan siya ng mga kasuutan at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. At ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue na nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga ring hahatulan ng aking bayan at iyo ring iingatan ng aking mga looban. At bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap." Buhat po ito sa Zacarias, Kabanatang 3, talatang 1-7. Ang Diyos nawa ang magkaloob ng pagpapala sa ating mga nabasa. Kagaya ng nauna nating slide, sinabi nga po natin na andito si Josue o si Jesus, si Joshua, the high priests. And nasa harapan nga siya ng trono ng luklukan na nakikitang he is filthy, he is unworthy to serve, and he is being accused by Satan. And Satan has a good case for this. Makikita natin na guilty talaga by physical pa lang na napapansin natin. And it is obvious na si Josue talagang madumi. Si Josue talagang hindi karapat-dapat o hindi nararapat naglilingkod sa Panginoong Diyos dahil sa kanyang physical at spiritual na kalagayang madumi. Sinasabi nilang physical na kalagayan niya madumi, filthy clothes, filthy turban. Yung namang sinasabi lang spiritual na kalagayan niya bilang madumi ay because of his guilt and the corruption doon sa priesthood. Guilt niya is that, sa ibang parte ng kasulatan, sinasabing yung mga anak ni Josue, the high priest, took foreign wives, women na hindi kasama dapat o hindi kasama sa angkan ni Israel. So mga tagalabas, thus giving yung guilt. Paano nga ba naman ipapatupad ng isang high priest kung sa kanyang sariling sambahayan hindi nga niya maipatupad? Paano ka nga naman magtuturo ng righteousness, katuwiran, kung hindi righteous ang mga supling, ang mga anak na kagaya mong priests naglilingkod? At napakasimpleng utos na huwag kayong kukuha ng mga foreign women na maging asawa. Yun ang kinuha nilang mga asawa. How could you do that? So, siguro nagtikom na lang siya ng kanyang bibig. At ito yung mga daladalahan o pabigat
na daladala, mabigat na daladalangan ni Josue. But having said that, kung titingnan po natin maigi ang versikulo 1 at 2, nandoon talaga si Satan beside Joshua. And magdadala talaga siya ng accusation. He is ready to bring an accusation against him. And the accusation will be, this guy is not worthy to be your high priest. This guy is not worthy to represent you. Kasi bilang high priest representation, nagre-represent siya ng mula sa Diyos, mediator, at nire-represent niya rin yung mga tao, representing them before God. And how could you expect a righteous representation, pure representation, kung galing sa taas, vertical, kung horizontal, hindi din. Kasi he is filled with filth. Ang dumi niya talaga. Kaya ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya, paulit-ulit po ito para sa makita natin yung importance. Kaya pagka inulit, maging maingat po tayo doon sa pagbabasa natin. And twice, sinabi ng angel of the Lord, Satan, may the Lord condemn you. May the Lord condemn you. Kaya tanggal natin yung phrase na who loves Jerusalem. At ipinakita niya kay Satanas, a love that won't let go, Satan, is this. This man is a burning stick. Hindi is like a stick lang. But a burning stick na tinanggal buhat sa fire. Kaya sa NIV, it is a burning stick snatched from the fire. Snatched before it was totally consumed by the fire. Bago siya tuluyang matupok ng apoy, bago siya tuluyang matupok ng kanyang guilt, matupok ng kanyang pinagdadaanan, at the right time, God snatched Joshua and said, I have better plans for you. A love that won't let go. But if you will be saying that, is he one of those, nilagay mo rin lang naman dyan sa mga few good men? Sa ngayon, wala pa tayong makikita na ganon. By this, talagang guilty as charged itong si Joshua. Joshua with his filthy clothing, Joshua with his filthy turban is guilty as charged na hindi talaga worthy to serve the pure God, the holy God, nor even hold yung mga holy things for God's service. So yung kanyang physical filth, makikita natin yung kanyang paggamit ng mga maduduming kasuutan. Spiritual filth na sinasabing may guilt. Hindi niya naman pwedeng utusan ng kanyang mga anak, oy, itapon ninyo o tanggalin ninyo sa inyong mga paligid ang inyong mga foreign wives. Unprescribed. So, he is guilty as charged. And maybe he has been looking for solution. Kanino naman siya maghahanap? Siya yung high priests. Siya yung pinakamataas doon. So, maghahanap siya at maaaring si Zacarias na prophet na itong nakakita in a vision. Maaaring wala ding maibigay mo ng solution si Zacarias sa kanya. So, he has been looking for solution, but solution is nowhere to be found. Kagaya din ng mga karamihan ng mga preachers natin. Ang mga preachers natin, nilalagay natin magkaminsan sa mataas na dako. At sila ang mga iniisip natin na ikaw yung epitome or ikaw yung aming hindi lang mirror, kundi ikaw yung aming example. Ikaw yung aming sinusundan. Pero ang higit naman ng kikita ng karamihan kasi yung mga pagkakamali ng preacher. At ang may mga preacher na because sila yung source ng lahat-lahat ng mga to, sila din yung representation ng kanyang kongregasyon, ng kanyang kawan, mga pastors na kagaya nito is, wala na sila mapaghanapan. Kanino ba tayo lalapit? Kanino ba ako lalapit? Lalo't higit, walang nabuong magandang support group, no? Saan tayo maghahanap? Saan tayo maghahanap ng tulong? Kapag down ng preacher o pastor, saan siya maghahanap ng tulong? May mga tumutulong ba? Wala. Only God.
So, solution is nowhere to be found. It was so good that in this particular vision, nakita ni Zacharias that the angel, so it was, again, ang gumagawa ng move when no help is available, God takes over. The angel said to his heavenly attendants, take away his filthy clothing. Tanggalin yan. And ang nakakatuwa, nung tinanggal yung kanyang filthy clothes, ang sinabi sa kanya, ang problema mo, not necessarily na yung madumi mong kasuutan, kundi I have taken away your particular sin. Hindi your sins. Your sin. At anong sin yan? And we will be learning it later siguro kung anong particular sin na nagpapakita ng kanyang physical filth. Nagpapakita ng kanyang yung sin na yan. Yung hindi pagbibigay ng dignidad and glory sa kasuutan, personal na kalagayan. And will give you new clothes. Di ba? Take away your sin. Okay? Hindi ka naging maingat. Nawala ang dignidad ng paglilingkod. Nawala yung order dito. But again, God provided will give you new clothes to wear. Kung it could be the guilt, yung spiritual filth naman na iniisip is that, okay, don't be guilty about it. So, tanggalin natin yung guilt na yan. And forgiveness will be given there. Take away your sin. Remove that spiritual filth. Yung kanyang physical filth na kadumihan, he was given new clothes to wear. Interesting. Napakaganda po ng mga bagay-bagay na katatalakay lang natin. Para ma-address mo yung kasalanan, in-address niya muna yung physical na katayuan, physical na kalagayan, upang sa ganun, ang spiritual na kalagayan ay pwedeng isunod ka agad-agad. Sa atin magkaminsan, we disregard yung physical needs, we disregard yung physical na kalagayan, at ang gusto lang natin ay yung spiritual things that we need to address. Nako, kahit sa counseling, kahit maupo ka sa mga counselors, ano, sa mga paanan ng mga psychologists and psychiatrists, lagi nilang sasabihin talaga na una mong talakayin yung mga felt needs muna nila. Bago mo matalakay yung spiritual and then emotional needs. Yun siguro ang hindi lang nalalaman at hindi naiintindihan ng karamihan ng mga preachers natin. Basta may bersikulo, kapitulo, sapat na yun. Kasi ang Diyos, maraming mga pastors na mga ganun, no? Ang Diyos, ang Espiritu Santo, ang siyang gagabay, gigiya sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to. Wala akong sinabing masama. Basta sinabi ko lang yung kalooban ng Diyos. But then again, pastor naman, deal with the physical need. Yung felt need, yung immediate need. And when we look at this filth, tingnan nyo maigi ang provision ng Torah. Sa Exodus chapter 28, at makikita natin doon yung mga priestly garments. Ano? Specified doon sa verse 2, make priestly garments for your brother Aaron to provide him with dignity and beauty. Wow, yung mga servants, yung mga maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa kanyang tabernakulo, maglilingkod sa kanyang templo, maglilingkod sa kanyang harapan. Provide them with these garments, with dignity and beauty. Hindi naman yung naghuhumiyaw talaga na ostentatious naman na masyado o sobra naman ng hindi. Ang punto is dignity. Sa ibang mga translations, glory, doxa ang ginamit. So sa 28 verse 39, specific din po ito, with Aaron's shirt of fine linen, make a turban of fine linen, and also a sash decorated with embroidery.
Kaya may turban talaga yung high priests. And common yan sa kanilang tradition o common yan sa kanilang kultura. So, what are the thing? Mamaya pag-usapan natin yan. Make sure it's sashes and caps for Aaron's sons to provide them, ulit na naman, no? Nag-start siya sa verse 2, nagtapos siya sa 40, to provide them with dignity and beauty. Oh, yun pala ang purpose nun. So here is a high priest filled with filth, madumi. So nasaan ang dignidad noon? Nasaan ang beauty doon? Nasaan ang paglilingkod na may dignidad, may doxa, may glory? Wala, tinanggal yon. So yung kanyang headdress, turban, na sinasabing it is a headdress consisting of a long scarf wound around the head, and some are made up to 50 yards or 45 meters. Ang haba ng 45 meters na yan, no? Times 3, 15, 3, 12, 135 na inches. Feet. 3 feet. 135 feet. Para may idea lang tayo, ano? So, ang haba pala nung pinapaikot-ikot sa ulo na yan. And in some other Western culture, pati mga babae nila, nagwe-wear din sila ng turban. Pero sa mga Sikhs, the turban or the star is a symbol of their faith, identity, and equality. And it represents dedication. Itong nire-representa pala ng turban para sa mga Muslims na to. Dedication, honor, self-respect, courage, and spirituality. Sa mga Indians, iba din. Sa mga Islamic cultures, wearing a turban or imama signifies respectability, wisdom, and piety, often worn by scholars and elders. Sinasabi kasi dahil si Muhammad ay may turban, kaya nakikiuso din na ang lahat-lahat ng kanilang mga scholars and elders nagsusuot din ng turban. O di kaya makikita niyo yung iba, hindi nakaturban pero may sombrerong sambalelong puti. Sa Indian culture, ganun din. Mayroon din silang ginagamit ng mga turban. Ang filthy turban, kasi bakit kailangan palitan yung turban sa ulo ni Joshua, no? Filthy turban is a sign of being disrespectful to faith and its principles of purity and respect. Yun pala ibig sabihin nun. So si Joshua is guilty indeed. Disrespectful of faith, on the principles of purity and respect. It can reflect a lack of self-care and self-respect. Oo nga naman, ano? Ba't mo nga naman suot-suot ang isang madumi? Di ba? In Judaism, the high priest, which is the Kohel Gadol, wearing unclean garments would be considered a great disrespect to God and to the sanctity of the temple. Kasi nga, holy, banal, sakra. Joshua, guilty ka talaga. So, paano mo sasabihin that God's servant lacking self-respect and lacking self-care, paano mo masasabing he will have or he is expected to show respect to the holy? Hindi mangyayari yan, ano? Kalwa-humor lang, ano? Kung hindi mo kayang gawin, yung light and heavy, kung hindi mo kayang gawin sa mga maliliit na bagay, hindi mo pwedeng gawin sa mga malalaking bagay. Kung hindi mo nga maigalang ang sarili mo, paano mo maigagalang ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung wala ka ngang pagpapahalaga sa sarili mo, paano mo pahahalagan ang Diyos na nagmamay-ari sa iyo? Kalva-homer lang yan. So, simple, light and heavy lang. So, guilty talaga itong si Joshua. And when we look at it, ang ginawa is that through the pleading of this particular angel,
they put a clean turban on Joshua's head. Hindi na si Joshua ang naglagay nito. Sila na ang naglagay doon. They did so. And then, nilagyan siya ng panibagong damit. Huwag naman sabihin sana na ang mga preachers ngayon ay, Brad, sa hirap po ng buhay. Brad Ron, sa hirap ng buhay, wala po talagang pambili ng bagong damit eh. Pero at least malinis. At least respectable. With dignity, sabi nga. With glory, sabi nga. Pero hindi naman uobra yung ibang mga katwiran. So ang implications, ang ganda po ng ginawa ng bersikulong ito. And tamang-tama lang dito sa tinatawag natin na Preacher's Appreciation Month. Hindi kailangan bago, pero at least presentable, at least may dignidad, at least hindi madumi. So, ang unang-unang ginawa ng angel is that ni-remove, tinanggal niya yung obvious barrier, obvious na nagpapakita ng kawalan ng respeto, kawalan ng self-care. So, unang-una tinanggal niya muna yan. Remove the obvious barrier, change the appearance to change the outlook. Oo nga naman, ano. Paano mo sasabing nagbago kung walang pagbabago sa anyo pa lang? Kaya nga, pagka binago mo yung filthy turban, at huwag naman sanang sabihin sa akin na madumi-madumi na yung turban mo, di ang katina ng ulo nun, ano. Ang dumi na siguro ng ulo nun. Anong amoy na kaya ang meron dun sa loob nun? So when you remove that filthy turban and put something new, at least, mabango, hindi makati ang ulo, then makakapag-isip ng maayos, magkakaroon ka ng new outlook, new perspective, and here it is. Siguro magkakaroon ka pa ng panibagong, newfound self-respect, self-esteem, and then self-worth. So kitang-kita. When we feel their basic needs, preachers, listen. Pagka naibigay yung basic needs, unang-unang feel upan yung basic needs. Problema niya, physical, fill that one up. Feel their basic needs, then yung susunod na need, handa silang punan. Kagaya ng Maslow's hierarchy of needs, yung felt needs, food, clothing, shelter. Bago lang sila magiging handa para sa ibang mga needs. Emotional, spiritual. Bago lang sila makakarating doon sa dulo, doon sa taas, doon sa love need, or doon sa pagiging self-actualized person. So Maslow's hierarchy of needs. Punta naman natin ang mga preachers. Bakit ang mga preachers hindi magawa-gawa ang mga to? Bakit ang mga pastors hindi magawa-gawa ito? Siguro kailangan natin pag-aralan yung Ann Rose. Kay Ann Rose, yung kanyang need theory para sa job satisfaction. Siguro, kung may time sana, ma-discuss din ito, yung kanyang career. Kay John Anro kasi kinuha niya lang kay Maslow and then ginawa niya itong parang career path para sa pagkakaroon ng job satisfaction. Baka maraming mga preachers, pastors, and ministers ang hindi na satisfied sa kanilang mga ginagawa kaya they just don't care about these things. And because of this, tingnan niyo maigi, once those things are filled, napunan, nabigyan, makikita natin yung if, tsaka then, na clause. If you obey my laws and perform the duties I have assigned you, then you will continue to be in charge of my temple and its courts. Ang galing! After satisfying the physical needs and after changing one's perspective, kasi nga fresh na, bagong me, you make me feel brand new, then mababago yung perspektibo dahil panibagong pananaw, panibagong amoy, magagawa na niya yung mga tamang dapat gawin. Wala nang mga pasan-pasan na pabigat. Yung guilt natanggal na rin, then magagawa niya yung mga dapat niyang gawin. And what are those?
obey my laws, then perform your duties that are assigned to you. Preachers, listen. Magkaminsan sa atin ay we don't do these things. Gusto lang natin obey, obey, obey. Follow, follow, follow. Yan lang. Gawin, gawin, gawin lang to. And wala na tayong panahon para pangalagaan ang sarili natin. Truth is, kapag nga may mga kausap tayo, may mga Bible studies tayo, may mga tinuturuan tayo, or di kaya ay naging busy tayo sa gawain para sa Panginoon, wala nga tayong panahong kumain at we let go ng pagkain. Guilty as charged po ako sa bagay na yan. And sometimes, kapag ka nagtuturo ka sa ibang bahay o sa mga home Bible studies natin, nakakalimutan din natin yung health. Na kahit wala pang laman yung tiyan natin and we take soft drinks. Kaya ayan, nangangasim na naman. Kaya ayan, bibisita ka na naman. Maya't maya lang, mag-aantasid ka na naman. Do things right. Sa appreciation din natin sa mga preachers, alam ko naman ang iba, gusto din talagang ipakita na, okay, Brad, after this, sana naman health food ang may bigay sa kanya. No? But alam po natin, we've got a long way to go. Nagkakaintindihan po tayo mga preachers and pastors on this part, we've got a long way to go. And the next one will be this. Then you will continue being in charge of my temple, in charge of its courts. Kung hindi mo panghahawakan itong mga bagay-bagay na to, then hindi mo magagawa itong then. And ang assurance naman ng Panginoon ay, I will hear your prayers just as I hear the angels. Ang galing. Beautiful. And fitting. Nakikita kong napakagandang simulain ito para sa 2024 Preachers Appreciation. And this is our month. For Preachers Appreciation Month, totoo ngang guilty tayo. Napapabayaan natin ating mga sarili, napapabayaan natin ang ating mga pananamit, how we look, napapabayaan natin ang ating mga health dahil we're so engrossed in doing the right things, thinking that God called us to do His work first. Kaya nga yung seek ye first, talaga, pagka hindi ka naging maingat, kagaya ng tatay ko. Ang tatay ko dati talaga namang umiihid na ng ubo yun, may sakit na, pero pupunta pa sa ibang parte, pupunta pa ng Misamis para mag-conduct ng gospel meeting, may sakit na yon. Pagka inimbitahang mag-solemnize ng wedding, pupunta pa rin yon. And then, yung mga kinasal naman niya, hindi man lang mabigyan ng kahit na pamasahe man lang pauwi, or kahit na patirahin man lang sana, or mag-check-in man lang sana sa hotel, kundi pupunta lang doon kung saan siya pwedeng humiga, saan siya pwedeng matulog, or magkaminsan nga, nakakalimutan pang pagpahingain muna kasi pagod sa biyahe, pagod sa pag-drive papunta sa isang destinasyon. Na ngayon, nakikita pa rin natin sa karamihan sa ating mga preachers and mga pastors. Na ngayon, nakikita pa rin natin sa karamihan sa ating mga solemnizing officers na hindi man lang ma-offeran ng after talaga ng pronounce na man and wife, that's it. Tapos na rin siya. So, wag sanang kalimutan din yung self-care. It reflects. Reflective yan. Jesus, sa ginagamit natin lagi sa Marcos, nakikita niya, they did not even have time to eat. Mark chapter 6 yan. And kaya si Jesus mismo nagsabing, come, let us go to a place, tayo-tayo lang, para makapagpahinga, para makapag-recharge. Kung sa kasuutan natin, we have forgotten to show dignity and glory.
Dignity kasi ang ibang pagkagamit na version, glory. Wag naman sana. Wag naman sanang kung anong suot natin na gusgusin at lahat-lahat. Okay lang na luma basta malinis. Hindi natin sinasabing dapat mayroong uniform o dapat ganito. Sa mga estudyante ko, naging estudyante ko din sa Bible school, lagi nating sinasabing, you are what you wear. So, i-represent natin kung sino bang ipinapakita natin, sino bang pinaglilingkuran natin. So, let's not forget whom we are working. Huwag niyo sabing, ang dami kasi ng trabaho, Brad, wala nang panahon para maglaba, maghugas, wala nang, or dahil sa kahirapan, Brad, pinagtsatsagan ko na ito paulit-ulit. Then kahit paulit-ulit yan, basta malinis, mabango naman. At huwag itong ipagpipilitan na lagi nating naririnig. Di ba, Brad, hindi naman tinitingnan ng Diyos ang panlabas na anyo, kundi God looks at the heart at yun ang higit na mahalaga. Yes. Pero ang nakikita ng mga tao, just like Satan nakita ni Satanas, God must have seen the beauty of the heart ni Joshua, but dahil sa kanyang kasuutan, dahil sa mga bagay-bagay na obvious, mayroon tuloy rason si Satanas to accuse him before God. Unworthy servant. So don't keep using that. God looks at the heart and not the external. So matuto po tayo. And the next one is, forgotten self-care, forgotten to show dignity and glory. Some of us have forgotten to support. Or some of us, sana may magsasabi ding guilty as charged. They're doing good naman po eh. How's your preacher? They're doing good. And then, ang iba is, sasabihin, mas maganda ang kalagayan nila kaysa sa amin. Then thank God for that. Question ko is this. When was the last time, or how long has it been since you asked your preacher how he is doing? How long has it been na tinanong mo siya? Natanong mo na ba siya sa kanyang kalagayan? Natanong mo na ba siya sa kanyang mga pangangailangan? Natanong mo na ba siya kung kumusta siya? Or, let me ask you this. How long has it been that you prayed for your preacher? Or for your pastor? Or for your minister? Sana ito yung panahon, or kahit man lang sana sa buwan na ito, whenever you pray for your preacher. You pray for your pastor or for your minister. They need that. Sa mga kapwa ko preachers, Happy Preachers Month po. Happy Preachers Appreciation. Muli, ito ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga.